Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda hong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida na po. Matapos pong lumipat, nag-over the backward po mga kabida ito hong si Senator Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva po, mula sa kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano papuntang bagong majority block ni Senator Win Gatchalian, mga kabida. Ang tanong kasi ngayon, kumusta na po ang kaso po nila, mga kabida? Diyan po sa Office of the Ombudsman. Kung maalala po ninyo mga kabida, sa isiniwalat po ni Senator Jinggoy, na binigyan daw siya ng option, mga kabida, kung saan po, kung lilipat daw ito kung si Senator Jinggoy sa kampo po ni Senator Win Gatchalian, mga kabida, hindi raw itutuloy yung kanyang kaso na kanyang kinakaharap mga kabida po. Okay? Ibig sabihin po, mawawala yung kaso po niya. Kasong plunder, mga kabida. Okay? Yun yung bargain. Okay? Ayon po kay Senator Jinggoy, Even na ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, po. So most probably, ito hong paglipat po mga kabida, ng dalawa, Senator Chis at saka Senator Joel Villanueva, mga kabida, na hindi po itutuloy yung kanilang kung kaso, okay? Kung sakali po sila ay lilipat po sa kampo po ni Gatchalian. Okay, para lang po makabida ay mabuo ito hong 13 senators po, para tuluyan hong mapatalsik po makabida sa pwesto ito hong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President po, mga kabida po. Yun yung malaking tanong po ngayon, ng mga netizens, kumusta na po yung kaso? Kasi kung maalala po ninyo mga kabida, sinabi po one time ni Ombudsman Boying Rimulya, na hinog na itong kaso po ni Senator Joel Villanueva po, at nakatakda raw file ito, sa korte. Alright? Ngayon, lumipat na po. Nabuo na po yung 13. Okay, kontrolado na po ng Gatchalian block itong Senado, mga kabida. Okay, itutuloy pa ba yung kaso po nila, mga kabida? Kung totoo man po yung sinabi po, mga kabida ni Senator Jinggoy, na isa po sa mga bargain po, hindi po itutuloy ang kaso kung lilipat po, okay, yung mga senador na mayroong mga kinakaharap na investigasyon, mga kabida, sa kabilang kampo, posible pong ganun din yung negosasyon po, dito ho sa dalawang mga senador, mga kabida, Okay? Kahit na po, tinanggi po nila, mga kabida, na walang kinalaman po sa kaso itong kanilang paglipat po, mga kabida, pero hindi ho maalis sa isip po ng mga Pilipino na baka yun din yung bargain. Kaya sila po ay lumipat po, Last minute, yung kanilang paglipat po, mga kabida, po. Ito hong ginawa po ni Senator Chis na bigla ho siyang nagpakita noong June 3. Kaya nagkaroon daw ng quorum. Although questionably yung quorum na yon kasi 12 lang po, mga kabida. Pinalitan po ang Senate President pro tempore, pinalitan ang mga chairman po ng committee po, dyan po sa Senado, mga kabida. Ang hindi lang po nila talaga napalitan yung Senate Presidency. Okay, kasi malinaw po sa saligang batas na 13 po dapat yon. Kaya ginawa po nilang acting ito kung si Senator Win Gatchalian, mga kabida, po. Okay? Crucial yun, Yung ginawa po ni Senator Chis kasi biglang nagpakita po, mga kabida, at yun, nangyari yung session na walang kalam-alam po, mga kabida, ito kung si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Tsaka pangalawa po, ito kung kay Villanueva. Special session na pinatawag po, mga kabida, ni Pangulong Marcos. Okay, bigla ho siyang nagpakita po, although expected na po yun. Kasi may mga umugong kasi, prior that, mga kabida, na baka over the backward po itong si Senator Joel Villanueva, mga kabida, Kaya yun, nagpakita po si Senator Joel at nabuo po, mga kabida, itong 13. Okay? 13 senators na nagpatalsik po, mga kabida, kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, At in-install ito kung si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Okay? Ang sabi po ni Villanueva po, mga kabida, ginampanan lang po niya yung kanyang trabaho
brinake lang niya yung impasse, mga kabida, ano po. Kasi sa tingin po ni Senator Joel daw, parang wala na pong nagawa ang Senado dahil sa bangayan na ito. Kaya brinake mo na yung bangayan, yung impasse, mga kabida, at kumampi po siya doon sa kabila para magtrabaho na po. Okay? Yun yung rason po niya. Pero marami hindi naniniwala po doon Kasi sa kanilang isip po, mga kabida, na talagang na-pressure ito si Senator Joel Villanueva, mga kabida. No? Okay? At parte doon sa pressure, yung kanyang paglipat. Tsaka, parte daw sa negotiation na yon, kapag lumipat siya, mawawala yung kaso niya. Hindi po itutuloy ang kaso niya. Ewan ko kung totoo ba yun, ano? Mga kabida, ano po. Pero kung pagbabatayan natin yung experience po ni Jinggoy, posibleng yun yung nangyari po, ano? Mga kabida. Di ba? Pero believe lang talaga ako kay Jinggoy kasi despite po sa pressure, despite na makulong po si Jinggoy po, mga kabida, pero pinaninindigan po niya, no? Yung kanyang prinsipyo. Mas pinili po niyang makulong kaysa umanib po sa kabila. Ngayon, ang tanong dito, kumusta na po yung kaso po ni Senator Joel, even Senator Chis Escudero? Matutuloy ba ito? Yun yung malaking tanong po. Okay? Sa Office of the Ombudsman, ano? Mga kabida. Okay? Kung matutuloy man po ito, kailan po isasampa itong kasong plunder laban po sa kanila, no? Mga kabida. Ito, babasahin ko muna, no? Itong article ng Ang Balita ngayon, ano po? Okay? Ombudsman, inusisa kung kailan nito pipitasin ang anyay hinog na kaso ni Senator Joel Villanueva. Muling naging usap-usapan sa social media ang naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya hinggil sa umano'y plunder case laban kay Senator Joel Villanueva. Matapos itong formal ng umanib sa bagong mayorya, block, sa Senado. Noong May 26, sinabi ni Rimulya na bukod sa kasong isasampa laban kay Senator Jinggoy Estrada, hinog na rin ang kaso laban kay Villanueva at inaasahang may isasampa sa loob ng 2 linggo. Itong nangyari yung sinabi po ni Rimulya May 26. Ano na tayo ngayon, mga kabida? June 19 na po tayo, di ba? So mahigit 2 linggo na po. Alright? Kaya naitanong po ng mga netizens, kumusta na po yung kaso? Buhay na buhay pa ba yung kaso? Mga kabida, no? Matapos pong nag-over the bakod itong 2 mga senador. Okay? Eto, tuloy po tayo, mga kabida, no? Ayon kay Rimulya, that one is already ripe as well. Okay? Habang sinasabing inayos na lamang ang presentasyon ng impormasyon at ebidensya. Dahil dito, may mga netizens na ngayon na nagtatanong kung ano na ang naging lagay ng kasong inilarawang hinog na ng ombudsman. 3 linggo na ang nakalilipas, mga kabida. Lalong umigting ang mga tanong matapos naging mahalagang ika-13 boto si Villanueva sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ang kasong tinutukoy ay kaugnay ng mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control project sa Bulacan na lumutang sa mga pagdinig ng Kamara noong nakaraang taon. Mariing itinanggi ni Villanueva ang anumang pagkakasangkot sa mga naturang aligasyon. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang Office of the Ombudsman ukol sa estado ng kasong sinabi nitong hinog na laban sa senador. Dahilan upang usisahin ng ilang mga netizens kung kailan ito tuluyang pipitasin at ihahain sa korte, mga kabida. So, ito malaking challenge po ito kay Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida. Okay? Despite dito sa paglipat po nila sa kabilang kampo para makontrol po nila ang Senado po, mga kabida, po. Okay? Malaking bagay po ito, kung tutuhanin ba, mga kabida, yung lumabas na aligasyon, na parte po ng
negosasyon po mga kabida, ito hong hindi ho itutuloy ang kaso laban po sa kanila, no? Kung sakali man po sila po ay papanig po sa kampo po ni Senator Win Gatchalian, mga kabida, no po. Okay? Mahalaga po itong magiging action po ng ombudsman dito, ano, mga kabida, kasi sinabi po ni Ombudsman Remulla na hinog na raw eh. Ibig sabihin po, ready na po para i-file itong kasong plunder, ano? Diyan po sa Sandigan Bayan po, mga kabida, ano po. Okay? So, kakasa kaya ito hong si Ombudsman Boying, ano, mga kabida, isasampa kaya niya yung kaso sa ombudsman despite dito sa paglipat po ng dalawang mga senador na ito na meron pong kinakaharap na investigasyon dyan sa Office of the Ombudsman, mga kabida, dun sa kampo po ni Win Gatchalian, para lang po makontrol po nila ang Senado po, ano, mga kabida. Okay? Abangan po natin yan sa susunod na mga araw po, ano, kasi 2 linggo po yung binigay na taning ni Ombudsman Boying, ano. Sinabi po niya yon May 26. Ngayon, June 19 na po tayo. So, sumobra po ng 2 linggo po, ano, mga kabida. Oh. 'Di ba? So far, wala pa pong tugon ang ombudsman ho dito. Okay? Kasi ang pagkakakilala po natin ngayon kay Ombudsman Boying, mga kabida, walang sinasanto daw ito. Totoo kaya, mga kabida, no? Okay? Dito po natin masusubukan, mga kabida, kung itong si Ombudsman Boying Remulla, wala talagang sinasanto. Okay? Hindi po sumusunod sa utos po ng Malacanang. Kasi kung tutuusin po, hindi po dapat yun, ano? Dahil independent po ang ombudsman po, mga kabida, no? Although, in-appoint po yan ng Pangulo, pero malinaw po sa saligang batas, independent po ang ombudsman. Constitutional body yan, ano, mga kabida. Ang nag-create niyan ay constitution po natin. Wala kung sino man pong pwedeng mag-control dito ho sa ombudsman, mga kabida, ano po. Maliban na po siguro kung talagang loyal po sa Pangulo po, mga kabida, yung itatalagang ombudsman, ano, mga kabida, ano po. Di ba? O ito hong si Boying, dating DOJ Secretary yan. Okay? Dating alter ego po ng Pangulo, ano, mga kabida. O ginawang ombudsman. Do we expect, mga kabida, na gagawin po ni Ombudsman Remulla yung kanyang mandato bilang independent ombudsman, ano, mga kabida, na hindi ho madidiktahan kahit po ang Pangulo, ano, mga kabida, ano po. Ayun. Kumusta na po ang kaso ni Joel at saka ni Cheese? Okay, itutuloy ba ng ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanila, mga kabida, ano po? Okay? Yan yung aabangan natin sa susunod na mga araw, ano? Kasi ang sabi po ng ilang mga netizens po dito, baka naman po mawala, parang bula na lang po itong kasong ito, ano, mga kabida, ano po. Publish na publish yan, ano, mga kabida, yung ginawang investigasyon po ng Office of the Ombudsman laban po sa kanila. Okay, mga kabida, ano po. Mayroon pang lang sinabi po itong si Ombudsman Remulla na marami pa pong mga senador po ang kanilang iniimbestigahan daw, ano, mga kabida. Okay? Sa tansya po ni Senator Lacson, nasa 10. Okay? Now, dito natin masusubukan, mga kabida, kung ang talagang pinoprosecute lang po ng ombudsman ay yung mga kalaban po sa politika ng gobyernong ito, ano, mga kabida. Kung kakampi ka sa administrasyon, wala kang kaso. Okay? Walang problema. Hindi ka maaasunto po, mga kabida, ano po. Okay? Yan, masusubukan natin yan si Ombudsman Boying Remulla dyan, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Naniniwala ho ba kayo, mga kabida, na mawawala, na parang bula itong kaso po ni na Senator Joel at Senator Cheese, mga kabida, ano po? Dahil lang po sa paglipat po nila, mga kabida, sa grupo po ni Gatchalian, na kaalyado po, mga kabida, ng administrasyong ito. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.